Ang init ng araw sa Quezon City ay parang nagbabagang sinag na tumatama sa balat, at ang aspalto sa kahabaan ng EDSA ay kumikinang na parang salamin sa ilalim ng matinding sikat nito. Ang hangin ay mabigat, isang pinaghalong amoy ng usok mula sa mga jeepney at bus, alikabok, at ang matamis na samyo ng saging Q at turon mula sa mga nagtitinda sa bangketa. Ang trapiko ay halos hindi gumagalaw, isang magulong dagat ng mga sasakyan, kung saan ang mga busina ay nagsasagutan at ang ugong ng mga makina ay nag-uunahan sa pag-ingay. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Elia, isang 25 taong gulang na babae na may makinis at maputing balat, ay mahinahong minamaneho ang kanyang scooter. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay nakalugay, sumasayaw sa bawat ihip ng mainit na hangin na may dalang alikabok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, naghahanap ng kahit maliit na siwang sa pagitan ng mga sasakyang mabagal ang usad. Ang suot niyang puting t-shirt ay nagsisimula ng mabasa ng pawis sa likod, dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang maong na shorts na hanggang itaas ng tuhod ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng nakakapasong panahon, ngunit ang init na nagmumula sa semento ay tila tumatagos pa rin sa buong katawan niya. Mahigpit ang hawak ni Elia sa manibela ng kanyang motor, maingat na kinokontrol ang bilis sa pagitan ng mga kotse na nag-aagawan ng linya. Nang tumigil sila sa isang traffic light, huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili mula sa pagod ng mahabang biyahe na hindi pa natatapos. Ang kanyang tingin ay matalas ngunit mapagmatsyag, batid na sa Maynila, anumang bagay ay maaaring mangyari ng walang babala. Sa gilid ng kalsada, malakas na sumisigaw ang mga tindero para akitin ang mga mamimili. Samantala, ilang mga rider ng angkas ang huminto sa gilid ng bangketa, tinitingnan ang kanilang mga cellphone. Paminsan-minsan, maririnig ang sigaw ng mga barker na lalong nagdaragdag sa ingay ng paligid. Hindi gaanong pinansin ni Elia ang kaguluhang iyon. Sanay na siya sa hirap ng mga lansangan ng kabisera, kung saan ang pasensya at pag-iingat ang pangunahing puhunan upang makarating ng ligtas sa paroroonan. Ngunit sa hapong iyon, hindi niya namamalayan, ang kanyang paglalakbay ay patungo sa isang pangyayari na magbabago sa lahat. Ang mainit na hangin ay umiihip sa pagitan ng matataas na gusali at mga billboard, dala ang kakaibang amoy ng kalsada, pinaghalong gasolina, nasusunog na goma at mga pagkaing kalye. Pinihit ni Lia ang gas ng kaunti pa, umaasang makalabas na agad sa siksikang trapiko. Ang hindi niya alam, ilang metro lamang sa unahan, may isang taong nakatayo na at naghihintay. Hindi para tumulong, kundi para pigilan ang kanyang paglalakbay sa isang malupit na paraan. Ang kalsada na kanina ay nakakapagod lang, ilang sandali pa ay magiging entablado ng simula ng kanyang bangungot. Sa gitna ng siksikan at maingay na trapiko, isang biglaang kilos ang pumukaw sa atensyon ni Lia. Mula sa gilid ng kalsada, isang pulis na matipuno ang katawan at kumpleto sa kanyang kayumangging uniforme ang nakatayong tuwid. Ang kanyang ulong kalbo ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, sumasalamin sa liwanag na parabang siya ang sentro ng atensyon sa gitna ng karamihan. Ang pangalan niya ay S.E. Isaberto, 35 taong gulang. Ang kanyang pangangatawan ay malaki at ang kanyang mga braso ay bakat sa masikip na manggas ng uniforme. Sa isang mabilis at puno ng kumpiyansang kilos, iwinagayway niya ang kanyang kamay, senyas para tumabi si Elia. Ang kilos niya ay hindi lamang isang simpleng instruksyon, kundi isang utos na walang puwang para sa pagtanggi. Si Elia, na abala sa paghahanap ng puwang sa trapiko, ay napilitang magpreno at tumabi sa gilid ng kalsada. Bahagyang bumilis ang kanyang paghinga, hindi dahil sa pagod sa pagmamaneho, kundi dahil sa biglaang kaba na kanyang naramdaman. Tumingin siya sa kanyang side mirror, tinitiyak na hindi siya nakakaabala sa ibang motorista, bago tuluyang huminto malapit sa mainit na bangketa. Dahan-dahan niyang pinatay ang makina ng motor, at ang ugong nito ay napalitan ng ingay ng ibang mga sasakyang dumaraan. Mula sa malayo, nagsimula ng humakbang si Berto. Tuwid ang kanyang tindig, malalaki ang mga hakbang, at ang kanyang tingin ay diretso at nakatutok kay Elia. Ang mukha ni Berto ay mukhang seryoso, ngunit sa likod ng pagiging seryoso na iyon ay may isang tingin na puno ng kayabangan. Lumapit siya nang hindi nagmamadali, ngunit may peking otoridad, na para bang ang kanyang presensya ay ang sentro ng lahat ng atensyon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumulyap. Ang ilan ay nagdahan-dahan pa sa kanilang paglakad upang makita kung ano ang mangyayari. Ramdam ni Elia ang mga tingin na iyon.
matalas, mapanuri at mapilit. Para bang gusto ni Bertong tiyakin na alam ni Ilya kung sino ang may kapangyarihan dito. Nang ilang hakbang na lamang ang layo nila, huminto si Berto sa mismong harapan ni Ilya. Ang anino ng kanyang malaking katawan ay tumakip sa sikat ng araw, na nagparamdam kay Ilya na tila siya ay nakakulong. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, isang postura na nagpapakita ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Tiningnan siya pabalik ni Ilya, sinusubukang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon. Bagaman ang puso niya ay nagsimula ng mapuno ng mga tanong kung ano ba talaga ang gusto ng pulis na ito sa gitna ng mataong kalsada. Hindi pa niya alam na ang maikling pagkikitang ito ay magiging simula ng sunod-sunod na mga pangyayari na mananatili sa kanyang alaala habang buhay. Walang paligoy-ligoy, tumayo ng tuwid si Berto sa harapan ni Ilya at nagsalita sa mataas na tono na agad tumusok sa tainga. Lisensya Trihistro, Miss. Malakas ang kanyang boses, mariin, ngunit puno ng panggigiit. Hindi ito isang simpleng hiling, kundi isang utos na binalot ng pakiramdam ng pagiging superior. Si Ilya, na mula pa sa simula ay nakakaramdam na ng tensyon, ay dali-daling kinapa ang bulsa ng kanyang shorts at tiningnan ang maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos ngunit nanginginig. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Sa kanyang isipan, umaasa siyang lahat ng kailangan ay nasa kanyang kamay. Ngunit ang katotohanang natuklasan niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang mahina at bahagyang nanginginig na boses, inamin ni Ilya na hindi niya dala ang kanyang lisensya. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng may kabigatan na para bang naghahatid siya ng masamang balita sa sarili. Bahagya niyang iniwas ang kanyang tingin sa mga mata ni Berto, ngunit sinubukan pa rin niyang manatiling magalang. Gayunpaman, ang reaksyon na kanyang natanggap ay malayo sa pagiging maunawain. Agad na tumigas ang mukha ni Berto. Ang kanyang panga ay nagtiim, ang kanyang mga kilay ay bumaba, at ang kanyang mga mata ay naningkit na parang isang hukom na kadarating lang ng pag-amin ng pagkakasala. Walang anumang senyales ng pagpaparaya. Tanging ang impresyon na nakahanap siya ng dahilan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nang walang hinihintay na paliwanag, sinabi ni Berto ng maikli, ngunit nakamamatay, i-impound ko tong motor mo. Ang tono ng kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit may talim na parang kutsilyong nakatutok sa puso ng kanyang kausap. Nagulat si Ilya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ang kanyang damdamin ay halo-halong takot, galit at kawalan ng magawa. Sinubukan niyang magsalita, nais niyang ipaliwanag na nakalimutan lamang niyang dalhin ang kanyang lisensya, hindi dahil wala siya nito. Ngunit ang mapanupil na tingin ni Berto ay tila nagpatahimik sa mga salitang iyon sa kanyang lalamunan. Ang kapaligiran sa paligid nila ay tila nagbago. Ang ingay ng kalsada ay parang malayong tunog na napalitan ng tensyon na bumabalot sa maliit na espasyo sa pagitan ni Ilya at Berto. Mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na si Berto ay hindi nagsasalita bilang isang tagapagpatupad ng batas na gumaganap ng kanyang tungkulin, kundi bilang isang taong nagagalak sa kanyang posisyon ng kapangyarihan. Nagsimulang maramdaman ni Ilya ang pag-alo ng pagkabalisa mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang sitwasyong ito ay maaaring lumala. At sa kasamaang palad, tama siya. Huminga ng malalim si Ilya, sinusubukang pigilan ang alon ng pagkasindak na kumakabog sa kanyang dibdib. Sa boses na pinipilit niyang manatiling kalmado, sinabi niyang nakalimutan lamang niyang dalhin ang kanyang lisensya at nangakong uwi agad upang kunin ito. Inayos niya ang kanyang mga salita ng may buong pag-asa, sa tono ng pagmamakaawa, ngunit nanatiling magalang. Tumingin siya kay Berto, sinusubukang maghanap ng kahit kaunting bakas ng simpatsya mula sa lalaking nakauniporme. Ngunit mula sa malamig na titig at nagtiim na panga, nagsimula siyang mapagtanto na ang kanyang pakiusap ay mahuhulog lamang sa mga taingang nababalutan ng kayabangan. Hindi sumagot si Berto, ni hindi nagbigay ng senyales na isinasaalang-alang niya ang sinabi ni Ilya. Sa halip, lumapit pa siya. Ang kanyang malaki at matipunong kamay ay marahas na hinawakan ang manibela ng motor. Narinig ang kaluskos ng metal at plastik habang humihigpit ang kanyang pagkakahawak. Ang kilos na iyon ay hindi lamang isang simpleng pamamaraan, kundi isang pagpapatunay na siya ang maihawak ng buong kontrol sa sitwasyon. Ilang mga taong dumaraan ang nagsimulang sumulyap. May mga nagdahan-dahan sa paglakad, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit.
Agad na hinawakan ni Ilya ang kanyang motor gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa aspalto. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan pasulong upang labanan ang hila ni Berto. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay at mabilis ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pambihirang katapangan. Sa kanyang isipan, ang motor ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay simbolo ng kalayaan na kanyang pinaghirapan. At hindi niya hahayaan ang sinuman na agawin ito ng basta-basta. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng paglaban na nagmula sa kanyang likas na pagnanais na mabuhay. Ngunit si Berto ay tila lalo pang nagalit sa pagtangging iyon. Ang kanyang tingin ay lalong tumalas, ang kanyang mga kilay ay bumaba, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat. Ang kanyang matipunong katawan ay lumapit pa, sinisikipan ang espasyo ni Ilya. Ang tensyon ay lalong tumindi, parang isang lubid na hinihila hanggang sa mapatid. At sa sandaling iyon, nang hindi niya namamalayan, sinimulan ni Ilya ang isang reaksyon na magdadala sa sitwasyong ito, mula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan, tungo sa simula ng isang malupit na karahasan. Parang sinindihan ng apoy, si Berto, na pakiramdam niya ay hinamon ang kanyang karangalan, ay agad na kumilos ng hindi nag-iisip. Sa mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nanigas. Ang mga ugat ay malinaw na lumitaw sa ilalim ng kanyang kayumangging balat na basa ng pawis. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang kamay, malakas na tumama sa mukha ni Ilya. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw, binasag ang ingay ng mataong kalsada. Ang malakas na sampal na iyon ay hindi lamang isang pisikal na pananakit, kundi isang pagsabog ng galit na puno ng pang-insulto. Napasuray ang katawan ni Ilya, nawalan siya ng balanse. Ang dalawang kamay niya na nakahawak pa sa manibela ay biglang bumitaw, dahilan upang bahagyang tumagilid ang sasakyan. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak siya sa mainit na aspalto na parang pumapaso sa balat. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento, habang ang kanyang kanang kamay ay sinubukang suportahan ang kanyang katawan. Ngunit ang sakit sa kanyang mukha ang mas nangingibabaw. Pumutok ang kanyang labi, at agad na umagos ang matingkad na pulang dugo, tumulo sa kanyang baba at pumatak sa maruming aspalto. Pautal-utal ang kanyang paghinga, mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari sa kanya. Ang paligid niya ay tila natahimik sandali bago marinig ang mga mahihinang bulungan. Ang mga taong dumadaan ay napalingon, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at pigil na galit. Ngunit walang sinumang lumapit. Ang ilan ay nakatayo lamang sa malayo, ang iba naman ay mabilis na sumulyap at pagkatapos ay inalis ang kanilang tingin. Na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang nakita nila ay isang ordinaryong insidente lamang. Ang takot sa kayumangging uniforme ang nagtulak sa kanila na maging tahimik na manonood para kay Ilya. Ang kanilang mga tingin ay paalala lamang na siya ay nag-iisa sa pagharap sa malupit na pagtratong ito. Si Berto ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang kanyang matipunong katawan ay nagpapakita ng ganap na dominasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Tanging malamig na kasiyahan dahil nagawa niyang ibaba ang isang tao sa harap ng publiko. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit regular. Tulad ng isang boksingero na nakatama ng isang sapul na suntok. Sa kanyang mukha ay nakalarawan ang paniniwala na walang sinuman ang makakapigil o mangangahas na humadlang sa kanya. Ang kayabangan na iyon ay naging tunay na karahasan na ngayon, at si Ilya ay nakahandusa sa ilalim ng sikat ng araw, isang biktima na kailangang lunukin ang sakit, kahihiyan, at kawalan ng magawa sa iisang pagkakataon. Na para bang hindi pa sapat ang malakas na sampal, lumakad si Berto patungo sa gilid ng kalsada na may matatag na hakbang. Sa isang maruming sulok ng bangketa, nakita niya ang isang lumang plastik na timba na puno ng tubig, kulay tsokolate, pinaghalong putik, tira-tirang sabon, at dumi mula sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang timba gamit ang isang kamay. Ang tunog ng tubig na umaalog sa loob nito ay nagpapahiwatig na ito'y mabigat at malapot. Ang kanyang mukha ay malamig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Ilya na nakahandusay pa rin sa mainit na aspalto. Mula sa tingin na iyon, malinaw na ang gagawin niya ay hindi lamang isang simpleng kilos, kundi isang mensahe ng sinasadyang panghihiya. Nang walang babala, itinaas ni Berto ang timba hanggang sa kanyang balikat.
Pagkatapos, sa isang marahas na kilos, ibinuhos niya ang buong laman nito sa katawan ni Ilya. Sa isang iglap, kumalat ang maruming tubig, binasa ang kanyang mahabang itim na buhok, dumikit sa kanyang pisngi, tumago sa kanyang liig, at bumaha sa kanyang puting t-shirt. Ang puting kulay ay agad na naging marumi. Ang mga mansang tsokolate ay hindi pantay na kumalat sa buong damit. Ang kanyang maong na shorts ay basang-basa at ang mabahong amoy ay tumusok sa ilong, isang amoy na pinaghalong tubig kanal at basura sa kalye na tila dumikit sa kanyang balat. Ninig si Ilya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkasuklam at kahihiyan na nag-aalab sa loob niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang suportahan ang sarili. Ang maruming tubig ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang buhok, bumubuo ng isang maliit na sanao sa ilalim ng kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay malabo hindi lamang dahil sa tubig na pumasok sa kanyang mga mata, kundi dahil na rin sa mga luha na nagsimulang hindi mapigilan. Bawat patak na dumadaloy sa kanyang mukha ay parang karagdagang sampal, na nagpapatunay kung paano siya trinato na parang basura sa harap ng maraming tao. Si Berto ay nakatayo sa ibabaw niya, pinagmamasdan ang resulta ng kanyang ginawa na may nasisiyahang tingin. Mabigat ang kanyang paghinga, bahagyang nakaangat ang sulok ng kanyang bibig na tila nagagalak sa tanawin. Sa paligid niya, sandaling natahimik ang lahat bago sinundan ng mga bulungan ng mga mamamayang nakasaksi. Ngunit, walang nangahas na lumapit, walang nagtaas ng boses. Lahat ay naging tahimik na saksi lamang sa isang napakasamang panghihiya. Para kay Lia, ang sakit mula sa sampal ay lumubog na sa ilalim ng kahihiyan na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. At ang mas masakit, lahat ng iyon ay ginawa ng isang taong dapat sana inagpapatupad ng katarungan. Hindi kalayuan sa kinatatayuan ni Berto, 3 iba pang pulis ang nakasaksi sa lahat ng iyon na may mga mukhang puno ng aliw. Pareho ang kanilang mga uniforme, ngunit hindi sila nagpakita ng kahit katiting na simpatsya. Sa halip, malakas na humalakhak sila, na tila pumupunit sa mainit na hangin ng hapon. Isa sa kanila ang itinuro si Ilya gamit ang kanyang hintuturo at pagkatapos ay lumingon sa kanyang kasama habang nagsasabi ng mapanuyang komento na para bang ang paghihirap ng babae ay isang katatawanan lamang. Ang tunog ng tawanan na iyon ay humalo sa mga mapanghamak na salita na lumabas ng walang anumang kahihiyan. Na para bang walang mali sa pagpapahiya sa isang walang kalaban-laban na mamamayan. Si Ilya, na nakahandusay pa rin sa aspalto, ay sinubukang igalaw ang kanyang katawan. Gamit ang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang sinuportahan ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at ang hapdi mula sa sugat na kanyang natamo ay nagpapabagal sa kanyang paggalaw. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mundo sa paligid niya ay tila umiikot. Ngunit, patuloy siyang nagsikap na bumangon kahit na ang kanyang katawan ay tila tumatanggi. Sa sulok ng kanyang mata, nahagip niya ang anino ng mga pulis na iyon na tumatawa pa rin. Ang kanilang mga boses ay lalong nagdiin sa kanyang pagkatao. Isa sa mga kasama ni Berto ang ginaya ang pajuwang-giwang na pagtayo ni Ilya, na para bang ginagaya ang isang taong malapit ng himatayin. Ang isa pang pulis ay nagdagdag ng masamang komento na lalong nagpatawa sa kanilang lahat. Walang anumang pag-aalangan sa mga mamamayan na nagsisimula ng magkumpol at manood dahil alam nilang walang sinumang mga ngahas na kalabanin ang kanilang mga uniforme. Bawat segundong lumilipas, lalong lumalaki ang kahihiyan ni Lia. Sumisikip ang kanyang dibdib at gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay nakakulong sa buhol ng mga luha at pagkainsulto na kumukulo sa kanyang puso. Si Berto na nakatayo malapit sa kanya ay bahagyang umiti lamang, hinahayaan ang mga pangungutya na dumaloy ng walang tigil. Para sa kanila, ang pangyayaring ito ay hindi isang kahiyahiyang insidente, kundi isang libreng palabas na nagpapatibay sa kanilang pakiramdam ng kapangyarihan. At sa gitna ng tawanan at pang-iinsulto, napagtanto ni Ilya ang isang bagay. Walang tutulong sa kanya dito. Siya ay nag-iisa sa ilalim ng sikat ng araw sa harap ng mga taong ginawang katatawanan ang kanyang karangalan. Sa araw na iyon, ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang nagbago at naging isang determinasyon na sasabog sa tamang panahon. Matapos masiyahan sa pagtawa at pang-iinsulto, pinagpag ni Berto ang kanyang uniforme na para bang may inaalis na alikabok na wala naman doon.
Sumenyas siya sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng isang maikling tango at pagkatapos ay humakbang patungo sa kanilang pulis mobile. Umandar ang makina. Ang tunog ng tambutso ay bumasag sa mainit na hangin ng hapon. Nang hindi na lumingon, pinihit ni Berto ang gas, iniwan si Lia sa aspalto na parang basurang wala ng halaga. Sumunod ang kanyang mga kasama mula sa likuran. Ang grupo ay umalis papalayo, nag-iwan ng tunog ng makina na unti-unting nawawala sa ingay ng lansangan ng Maynila. Si Elia ay nakahandusay pa rin sa kanyang kinabagsakan. Mahina ang kanyang katawan, hirap siyang huminga. Ang kanyang buhok na nakalugay ay malagkit na ngayon dahil sa maruming tubig. Ang kanyang puting damit ay marumi at puno ng mansa, at ang dugo sa kanyang labi ay nagsisimula ng matuyo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang tuhod at pisngi ay nagpahintulot lamang sa kanya na bahagyang iangat ang kanyang ulo. Ang trapiko ay patuloy na dumadaloy sa paligid niya. Ang mga kotse at motor ay dumadaan sa hindi kalayuan. Ang ilan ay nagdahan-dahan sandali para tingnan siya. Ngunit walang huminto para tumulong. Ilang motorista ang mabilis na lumingon at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa daan na para bang takot masangkot. May mga mukha na nagpapakita ng awa, ngunit ang kanilang katapangan ay natabunan ng takot sa posibleng kahihinatnan kung makikialam sila sa pulisya. Sa bangketa, ilang mga naglalakad ang huminto at nagbulungan. Ngunit walang hakbang na ginawa upang abutin ang kamay ni Elia. Lahat ay piniling manatili sa ligtas na distansya, nagiging tahimik na saksi na itatago ang kwentong ito bilang usapan sa mga susunod na araw. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Elia na ang mundo sa paligid niya ay mabagal na umiikot. Ang tunog ng mga busina, ugong, at mga yapak ay tila malayo, na para bang nababalutan ng makapal na hamog. Ang kanyang puso ay bumigat hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil na rin sa mapait na katotohanan na sa malaking lungsod na ito, ang hustisya ay maaaring maglaho sa katanghalian at walang sinumang tutulong sa iyo, maliban sa iyong sarili o sa isang taong handang isugal ang lahat para sa iyo. Ang hindi pa niya alam, ang taong iyon ay papunta na sa kanya. Sa gitna ng siksikang trapiko, isang taong may matipunong tindig ang sumuong sa karamihan ng mga naglalakad sa bangketa. Malalaki, mabilis, at matatag ang kanyang mga hakbang, na nagiging dahilan upang kusang tumabi ang mga tao sa paligid niya. Iyon si Marco, isang matapang na lalaki na may edad na 28, ang nakatatandang kapatid ni Elia. Hindi man niya suot ang kanyang uniforme sa serbisyo sa sandaling iyon, ngunit ang aura ng isang sundalo ay hindi maitatago sa kanyang mga kilos. Ang suot niyang itim na t-shirt ay bumabalot sa kanyang malapad na balikat. Samantala, ang kanyang camouflage na pantalo ng Philippine Army at itim na combat boots ay lumilikha ng isang mariing tunog sa bawat tapak ng kanyang paa. Nang ilang metro na lamang ang layo nila, nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Si Elia ay nakahandusay sa aspalto, basang-basa ng maruming tubig. Ang kanyang puting damit ay puno ng mansa. Ang kanyang labi ay may sugat at nagdurugo. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, ang ilan ay dumidikit sa kanyang mukha, at ang iba ay marumi dahil sa alikabok sa kalsada. Huminto sandali si Marco. Nag-alab sa galit ang kanyang mga mata. Nagtiim ang kanyang panga. Ang kanyang tingin ay tumalas na parang isang sundalo na nakakita ng katibayan ng kalupitan ng kaaway. Walang sinayang na oras, tumakbo si Marco pababa ng bangketa at lumuhod sa tabi ni Elia. Ang kanyang malakas na kamay ay hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid, maingat na inalalayan ito. Lia, ako to, sabi niya ng may diin, ngunit puno ng lambing na bihirang ipakita sa harap ng ibang tao. Sinubukang umiti ng bahagya ni Elia. Bagaman ang kanyang boses ay narinig lamang bilang isang mahinang bulong na halos hindi maintindihan. Inayos ni Marco ang kanyang posisyon upang makasandal si Elia sa kanyang balikat. Tiningnan ni Marco ang paligid, hinahanap ang mga mukha na maaaring sangkot. Ngunit, nakita lamang niya ang mga mamamayan na nakatayo sa malayo, nagkukunwaring abala at mga tingin na puno ng takot. Sa kanyang puso, sumabog ang galit. Alam ni Marco na sinumang gumawa nito sa kanyang kapatid ay magbabayad ng mahal. At mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang nagsimula na ang kanyang personal na misyon. Isang misyon na hindi lamang tungkol sa pagtulong, kundi sa paghihiganti sa bawat patak ng dugo at bawat panghihiya na sinapit ng kanyang pamilya.
Gamit ang buong lakas, binuhat ni Marco ang mahinang katawan ni Ilya. Ang kanyang kaliwang kamay ay sumuporta sa likod, habang ang kanyang kanang kamay ay isinabit ang braso ng kanyang kapatid sa kanyang balikat. Hirap maglakad si Ilya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang mahigpit na hawak ni Marco ang nagpanatili sa kanya sa pagtayo. Walang maraming salita, dinala niya si Ilya patungo sa kanyang motor. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga kilos, tulad ng isang sundalong nagliligtas ng biktima sa larangan ng digmaan. Nang makaupo si Ilya sa likuran, sumakay si Marco sa harap at agad na pinihit ang gas. Umugong ang makina, na nagpahiwalay sa mga taong otomatikong tumabi upang magbigay daan. Ang biyahe patungo sa ospital ay mabilis. Inunahan ni Marco ang mga sasakyan isa-isa. Nakatuon ang kanyang mga mata, mahigpit na nakatikom ang kanyang panga upang pigilan ang emosyon. Niyakap ni Ilya ang baywang ng kanyang kapatid, sinusubukang labanan ang pagkahilo na patuloy na bumabagabag sa kanyang ulo. Ang sikat ng araw ay pumapaso sa kanilang balat, ngunit walang pakialam si Marco. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang prioridad, siguraduhing ligtas ang kanyang kapatid. Malakas niyang binusina ang mga sasakyang humaharang sa kanyang daan at ang matalim niyang tingin ay nagbigay daan sa kanya. Pagdating sa emergency room, mabilis na bumaba si Marco at tinulungan si Ilya na makapasok. Agad na lumapit ang mga medical staff, dala ang isang stretcher. Naglakad si Marco sa tabi nito, tinitiyak na bawat hakbang ng pag-aasikaso ay mabilis na ginagawa. Nilinis ang dugo sa labi ni Ilya, sinuri ang kanyang mga sugat, at kinabitan siya ng dextrose. Tumayo si Marco ng tuwid sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat kilos ng medical team na parang isang commander na nagkokontrol sa kanyang mga tauhan sa harap ng labanan. Pagkatapos lamang niyang matiyak na stable na ang kondisyon ni Ilya, huminga siya ng malalim. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aalab sa galit. Walang maraming salita, umalis si Marco sa emergency room. Matatag ang kanyang mga hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi matitinag. Alam niya kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito at hindi niya hahayaan na ang panghihiya sa kanyang pamilya ay lumipas na lang. Sa kanyang dibdib, naghahalo ang galit at ang responsibilidad ng isang kapatid. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang plano, hanapin si Berto, tingnan siya sa mata, at tiyaking magbabayad siya ng buo sa lahat ng sakit na idinulot niya kay Ilya. Ngayong araw, ang paghihiganti ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang misyon. Dumating si Marco sa harap ng himpilan ng pulisya na may malalaki at matatag na hakbang. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanya, nagpapainit sa kanyang itim na t-shirt, ngunit hindi nito napahina ang kanyang determinasyon. Tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa gusaling kulay kayumanggi. Walang paligoy-ligoy, tumayo siya sa gitna ng bakuran at huminga ng malalim, pagkatapos ay naglabas ng isang malakas na sigaw na bumasag sa katahimikan. Berto, lumabas ka dyan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga pader ng himpilan, sapat na malakas para mapatigil sa kanilang ginagawa ang mga tao sa loob. Ang tawag na iyon ay nagpalabas ng ilang pulis sa terasa, nakatingin kay Marco. Ang mga mamamayan na nasa paligid ng himpilan ay nagsimulang maglapitan, mausisa sa bigla ang kaguluhan. Hindi umatras si Marco. Tumayo siya sa gitna ng maliit na espasyo sa harap ng himpilan na parang isang sundalong humahamon sa kaaway sa isang bukas na larangan. Inikot niya ang kanyang tingin, hinahanap ang taong kanyang target. At nang makita niya ang isang kilos sa pangunahing pinto, nagtiim ang kanyang panga. Berto, nandito ako para sa'yo, sigaw niya muli, mariin at puno ng panggigit. Hindi nagtagal, lumabas si Berto mula sa likod ng pinto. Ang kanyang matipunong katawan ay mukhang tensyonado. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na pagkainis, isang halo ng galit at pagkainsulto. Ang kanyang mga kasamang pulis ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay umiti pa ng mapanukso na parabang naghihintay ng libreng palabas. Ang mga mamamayan na nagkumpol sa labas ng bakod ay lalong dumami. Ang ilan ay itinaas ang kanilang mga cellphone para mag-record. Ang sitwasyon sa bakuran na iyon ay naging isang arena na puno ng mga nanonood. Lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Huminto si Berto ilang hakbang mula kay Marco, nakatingin ng diretso sa kanya.
Anong ibig mong sabihin sa paggawa ng gulo dito? Sabi niya sa isang mapanghamong tono. Hindi na naghintay pa si Marco. Humakbang siya ng kalahati pasulong. Ilang metro na lamang ang layo nila. Simple lang ang ibig kong sabihin, sagot ni Marco. Malamig ngunit mariin ang kanyang boses. Sinaktan mo ang kapatid ko. Pinahiya mo siya sa daan. Ngayon, harapin mo ako dito, ngayon din. Ang hamon ay malinaw, walang puwang para sa pagtanggi. At si Berto, napakiramdam niya ay nakataya ang kanyang karangalan sa harap ng kanyang mga kasama, ay agad na tumango ng walang pag-aalinlangan. Ang laban ay napagpasyahan na. Nang isang hakbang na lamang ang layo nila, hindi nagbigay ng puwang si Marco para sa anumang usapan. Sa isang kilos na mas mabilis pa sa kidlat, ipinihit niya ang kanyang baywang at itinaas ang kanyang paa, pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na sipadiretso sa mukha ni Berto. Malinaw na narinig ang tunog ng pagtama, sinundan ng isang pigil na ungol mula kay Berto na agad na napasuray paatras. Bumulwak ang sariwang pulang dugo mula sa kanyang ilong, tumulo sa kanyang kayumangging uniporme. Ang mga nanonood ay sandaling natahimik, pagkatapos ay umingay sa hindi makapaniwalang bulungan. Samantala, nanatiling tuwid na nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa taong kanyang sinaktan. Sinubukan ni Bertong ayusin ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang katawan ay umuurong. Nang walang binibigay na pagkakataon, mabilis na lumapit si Marco sa kanya at hinawakan ang kwelyo ng kanyang uniporme gamit ang dalawang kamay. Malakas ang kanyang hila na nag-angat kay Berto mula sa lupa. Gamit ang buong lakas na nagmula sa maraming taon ng pagsasanay sa larangan ng digmaan, itinaas ni Marco ang matipunong katawan ni Berto hanggat maaari at pagkatapos ay walang awang ibinagsak sa semento na may malakas na tunog na umalingaw sa buong bakuran ng himpilan. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpasigaw sa ilang mamamayan. Habang ang mga kasamang pulis na nakasaksi ay nanigas lamang, hindi nangahas na makialam. Umuwal sa sakit si Berto, sinusubukang bumangon. Ngunit si Marco ay nakatayo na sa ibabaw niya, nakatingin na may titig na kayang tumagos sa tapang ng sinuman. Mabigat ang paghinga ni Marco, ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit na nag-aalab pa rin sa kanyang dibdib. Yumuko siya ng bahagya at pagkatapos ay nagsalita ng isang pangungusap na tila humiwa sa hangin ng hapon na parang isang talim ng bakal. Huwag na huwag mong gagalawin ang pamilya ko. Bawat salita ay lumabas na may buong diin, tinitiyak na ang mensahe ay hindi lamang narinig, kundi nakatatak na rin sa isipan ni Berto magpakailanman. Ang kapaligiran sa bakuran na iyon ay kumukulo. Ang mga mamamayan na kanina pa nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone ay nagsimulang maghiyawan. Ang ilan ay pumalakpak at may mga sumigaw ng suporta. Ang mga kasama ni Berto ay nanatiling nakatayo na parang mga estatwa. Ang ilan ay yumuko sa hiya, ang iba ay inalis ang kanilang tingin. Si Berto mismo ay nakahandusay na may blangkong tingin na pagtatanto na sa araw na iyon, sa harap ng lahat ng tao, ang kanyang kayabangan at kapangyarihan ay naduro. Samantala, si Marco, na may mahinahon ngunit puno ng otoridad na mga hakbang, ay tumalikod at umalis sa bakuran na iyon.